Nawala ng iba, no? Okay. Kuha ba? Kuha. Dito. Shout out, sir. Oh, shout out. Shout out sa mga mahal sa buhay. Sa mga matagal na nagtatago sa pamilya. Sabihin mo, shout out mahal. Nandito lang ako. Hindi ako nagtatago. No? Matagal na ako hindi nakauwi diyan, naghanap lang ng trabaho. No? Ayan. Okay lang, ma'am. Yan. Halatadong performer ka, ma'am. Sa ngiti mo pa lang eh, parang yan. Pag medyo hindi ka makita, kasi mamaya ipo-focus ko lang dito eh, no? Pwede ka pumunta sa harapan at sabi ng hi. Bakit? Maraming bagay yun. Pag nakuha ka dyan, bukas, sikat ka na. Okay? Mamaya. Maghintay ka nga. Meron mga YouTuber dyan, YouTuber. Meron tayo sa kamay. Mga YouTuber. Vlogger. Makipag-engage lang kayo sa akin. Bukas, viral ka na. Dahil ilan ang views mo? Sean Vlog, sir. Ha? Sean's Vlog. Sean's Vlog. Nakailang ano ka na? Bago pa lang, sir. Bago pa lang. Sumabay ka na, parang pwede mo nang ipagmamalaki. Sabi mo, matagal na ako dyan. Okay. Okay. Hindi na bagay pangalan ko? Hindi. Huwag kang malaset. Hindi kita mahuliin. Tagal lang yung kasama dito. Yun ang gupit. Okay, pangalan ko. Are you ready? Hindi na bagay? Okay. Dapat may ballpen. Okay. Kung may ballpen ka, gamitin mo yan sa pagsulat ng pangalan ko. Kaya lang kadalasan, sinabi ko ng pangalan ko, hindi pa rin yung sulat-sulat. No? Hindi isang litra. Hindi man lang isulat. Bakit kaya? Ano meron? Sa likod, okay lang kayo dyan? Okay lang kayo dyan? Okay. Sir, pag-usapan kita mamaya, ikitan mo siya. Birahin mo ng kamera. Vlogger ka rin eh. Sumayaw ka na agad ha. Okay, ito na pangalan ko. Sana makopya nyo. Ito na pangalan ko bilang Mr. Sam Carbosa, tagapagsasaran. Ang aming kapilas maling Australia. Nandito po kami ang ibig Mr. Sam at nandito. Nandito kami dahil sa napakalang mga services para sa inyo. Panitatanong, Mr. Sam, ano naman ang mga services niyan? Ang lagi kong sagot ko dito. Mamaya, inyong malalaman ang buong detalye sa aking pagpaparinig. Nakopya hindi. Hirapan no? Bakit? Mabilis pa ako magsalita. Mabilis. Ma'am, mabilis ako magsalita. O anong gusto mo, ma'am? Mabilisan o matagalan? Ma'am, sagot. Mabilisan o matagalan? Ayaw sumagot. Ma'am, mabilisan, matagalan? Matagalan, sir. Matagalan. Nahilig ka sa matagalan, ma'am. Kasi pag matagalan, ma'am talagang fail na fail mo, no? Fail na fail mo, yun ang pag-usapan natin ngayon. No? Then, fail na fail mo, paglabas mo dito, mayroon kang natutunan. Then, mayroon kang natutunan, sa oras ng iyong pangailangan, i-apply mo sa sarili mo. Tama, ma'am? May sinabi ako sa mama, wala naman. Ikaw lang sinabi mo sa mama. Ang sabi mo lang, mabilisan. So ngayon, dito. Concentrate, ha? May inaantok ko na. Walang inaantok? Oo. Gising lahat. Dito talaga, pagdating sa part ko, hindi ka na makaramdam ng antok. Yung tulog, gising. Yung gutom, busog. Sabi ng anong busog? Kanina pa kami umaga dito, wala kami kain. No? Hindi kayo pinakain. Bakit daw? Eh sabi ng uwa, mahalin yung mga OFWs. No? No? Mahalin. Sa pidos dapat pagpagutuman. Bakit? Nag-medical bago magpidos. Fit to work. Pagkatapos, pinapidos ngayon kasi negative eh. Pero after magpidos, kasi nakaranas ng gutom dito, pag alis, doon na yan aatake sa labas ng bansa, mag-react na yung sakit. No? Katulad ng isa, Sir, gusto ko nung ng Pilipinas. Bakit ma'am? Sir, may ulcer kaya ako. Paano ka pumasa sa medical? May ulcer ka pala. No? Sir, nagutom lang ako sa pidos noon. Kaya, nag-react pagdating sa labas ng bansa. Kaya ngayon, di ba gutom ka man, bubusugin kita. Ma'am, gusto mong mabusog? Okay, concentrate ha. Kaya dito, habang ako nagsasalita sa harapan, concentrate lang. Concentrate sa akin, huwag sa katabi, huwag sa labas na naghintay sa'yo, at huwag ka mag-concentrate sa cellphone mo. Dapat ang focus ng mind mo sa akin. Sa akin, bakit? Ang gusto ko, paglabas mo dito, may natutunan ka sa mga sinasabi ko. Bakit, Mr. Sam? Ang haba ng oras kanina, certificate na lang kami mamaya. Tama. Kasi after ko, mamaya. Tapos ba kayo sa yung department tips? Wala pa? Oo. Yan. Certificate na lang agad. Kaya lang, kamusta ang excitement mo? 100% naman. Sa lahat ng sinabi niyo mga sandali, 100%. Pagdating sa part ko, normal lang. Pag may maririnig kayo sa akin, yung maririnig niyo sa akin, kanina, more on encouragement. Sa part ko, halos maririnig niyo lahat, more on discouragement. Bakit ba yan? Bakit kaya, Mr. Sam? Paalis na lang kami? Di-discourage pa kami? Hindi po. May babanggitin lang ako na ito ay naayon sa batas. Hindi ko sasabihin sa inyo upang matatakutin kayo. Ang purpose ko lang upang malaman niyo. Kasi bakit? Maraming pagbabago. Ex-abroad ka man. No? Dapat malaman mo pa rin. Bakit? Nung magpilos ka noon, nakita mo ba ako noon? Sino ex-abroad? Taas yung mga kamay. Okay, sir. Mga ex-abroad kayo. Nung bago kayo umalis, nagpilos ba kayo? Nakita niyo ba ako doon sa pinagpilosan niyo? Hindi. Tama ang sagot niyo.
Kasi wala naman talaga ako doon. Kaya hindi niyo ako nakita. Ngayon, may marinig kayo sa akin na hindi niyo narinig noon. Ngayon niyo lang marinig kasi nandito kayo ngayon. Tama? Kaya dapat, concentrate ka. Ito ay napakalaga para sa'yo. Ito ay may kaugnayan sa isang batas na dapat malaman ng isang OFW. Batas na dapat mong malaman. Kasi bakit? Ang isang OFW, pag nag-apply abroad, dapat alamin niya kung anong pinasukan niya. Tama? Ulitin ko. Alamin mo kung ano ang pinasukan mo. Kasi hindi ibig sabihin, may certificate ka na mamaya, okay ka na. Pero marami ka pang malalaman sa akin na after ko mag-talk, baka yung 100% na excitement mo, walang matitira dyan. Bakit? Bawat sasabihin ko at may nangyari sa'yo, magbawas ako ng 20%. 5 times ako magbawas ng 20%. 5 times 20 equals 100. Kaya kung lahat ng nangyayari sa'yo, may tendency, pag binawas ko yan, wala nang excitement na natira sa'yo. Yung 100% wala na. Kaya dapat ihanda mo ang sarili mo. Kaya ako na dito, just in case of emergency. Tingnan mo ako sa mukha. No? Titigan mo ako. Kasi alam ko, pag nakatingin ka sa akin, pag tinitingnan kita, ito ay kontak, alam ko na kung ano nasa isipan mo. Kasi ang iba, kunyari lang, yes sir, tumatango. Pero hindi lahat ng tumatango. No? Ang nasa isipan sa akin, yung focus ng mind. Tumatango pero nasa isipan, yes sir, yes sir. Bilisan mo lang kasi gutom na kami. Di ba? Kanina pa kami dito. No? Ex-abroad naman ako. Pero ang sinasabi ng UWA, nang ex-abroad ay exempted sa PIDOS. Ang sabi ng UWA, PIDOS is a mandatory seminar to all departing contract workers, not only for first-timer, maging sa mga ex-abroad. Bakit? Yan ang dapat mong malaman. Maraming pagbabago taon-taon na dapat mong malaman. Kaya nasa labas ka ng bansa noon, ibang batas na dapat malaman ng OFW, ay nasa labas ka ng bansa. Sino ang nag-update? Yung PIDOS. Eh wala ka sa PIDOS, nasa labas ka ng bansa. Kaya hindi mo alam. Kaya dapat concentrate. May mga nurses. Taas yung mga kamay. Thank you sa mga nurses. Doctors, mayroon. Engineers, mayroon. Engineer, sir. Welcome. Tayo engineer. Halatado naman sa salamin mo kung engineer talaga. Oh. Teachers, mayroon. Teacher. Ma'am, teacher. Ma'am, may tatanong ako mamaya sa'yo. Ayaw mo na magturo sa Pilipinas. Ayaw mo na. Diba? Okay. At least nakapagpakilala na ako. Magtatanong ako. Ready na ba? Ready na. Sino mga ex-abroad? Taas mo kamay. 5. Sino ang mga first timer? Taas mo kamay. 6. Sabi ni ba? Malungkot ko. Hindi nagbibilang. Hindi ako nagbibilang. Bakit? Noon, nagbibilang talaga ako. Wala pang pandemic. Talagang nagbibilang ako. Kahit gaano marami binibilang 26 ha. Kasi noon, wala pang pandemic. 1.5 hour ako magtrabaho. May kagandahan pang sahod noon. Ngayon, after ng pandemic, bumalik ako. Wala nang sahod. Kaya hindi na ako nagbibilang. Oh, kasi bakit? 30 to 40 minutes na ako, pahirapan ko ang sarili ko. Magbilang tama. Wala nang sahod eh. Wala kayo naman. Ngayon, bisis ang bakit ka nagtatanong kung sino ang first timer ex-abroad para malaman ko kung ilan ang ex-abroad, ilan ang first timers. Sunod na katanungan. Sunod na katanungan. Ex-abroad na umabot ng 20 years sa labas naman sa meron. 15. 10 years. 10 years, sir. Ma'am, kamusta? Anong trabaho mo doon, ma'am? Ha? Saan? Kaya mo to? May naipon. May naipon. Wala. Kaya ka babalik. Ma'am, sir, may naipon. Sa bahay lang. Nag-ipon ng bahay. Okay. Pag sabi ng naipon, pera. Pag nagtanong ako sir, may naipon ta. Sagot ko yung bahay. Pero pag nag-ipon ka ng bahay pa, ang dami mong bahay. Okay! Ma'am, kasi may anak. May anak kayo? Ha? Saan galing yun? Sumisis mo yun. Oh, ma'am kayo, may anak kayo. Ilang anak mo? Dalawa, may asawa. Ilan? Kasi ilan asawa mo? Mag-ingat kayo sa mukha na yan. Kasi walang malingkod. Okay! Alatado sa mukha ko. Hindi sir, pinapatawa lang kita. Okay, isa bro! Magtatanong lang ako, isigaw nyo. Hindi ka matuwa sa kamay kanina. Iparinig nyo sa mga first timer diyan. Ang tanong ko lang, masarap lang o hindi buhay OFW? Ang sagot mo sir, diretsahin mo kung sagot. Ang sagot mo lang sa akin, either masarap lang o hindi. Yung totoong nangyayari sa labas ng bansa, hindi lang sa'yo, maging sa ibang mga OFWs. Yung ay dinanas nila doon, mayroong good, mayroong bad experience, at saka may mga good experience. No? O, ang tanong, ex-abroad, isigaw nyo, masarap buhay OFW hindi? Hindi. First timer, narinig nyo? Ang sagot ng mga ex-abroad, hindi. Hindi pa kayo magtataka na kanina nang magtanong ako sinong ex-abroad ko kunti na lang ang tumaas ng kamay. Minsan, wala na talagang tumataas ang kamay. Wala nang bumabalik. Kaya bakit? Ang sagot ng mga ex-abroad, hindi masarap. Performer.
First timer, isa abroad. Alam ko performer dito, isa, dalawa, tatlo, apat. 5 sila. Kayo ma'am, 5. Tama, hindi ko alam yan. 6. Hindi kasi hindi ko nakita eh. 6. Wow. Ma'am, kanta. Anong ano nyo? Oo. Performer. Korea? Japan? Sample nga. Para matapos sa agad. Kayo ma'am, kayo naka ano? Ma'am, sabayan na lang kita. Anong kanta mo gusto? Hindi na nga. Okay. Para hindi na malaman kung sa ano pa, Thailand. sa Thailand pa. Pwede na walangan. Para hindi na ano, kayo mahirapan. Okay. Hindi. Totoo. Sabi niyo, bilisan mo na. Kasi gusto na talaga namin umuwi. Okay, concentrate. Hindi sinabi ng mga isa hindi masarap YFW. Pero mamaya, bakit bigyan mo kita ng number? Okay. Ngayon! Ganito. Concentrate. Sino? Ano ang sa'yo ng kontrata? Taas mo kamay. Hindi na, 10. Sino hindi pa? Gabi isa. Yung hindi tumaas ng mga kamay. Ang tanong, ano kayo? Sabi ni iba dyan? Sabi ni iba? Pakialam ko sa'yo. Sige, pakialam bitaw. Yung mga bitaw na sir, ibig sabihin? Wala, tanong niyo lang sa mga Thailander dyan. Okay! Sir, bakit ka nagtatanong? Gusto ko lang malaman. Dahil alam ko na, may nakapagsign ng kontrata, mayroong hindi. Batas ng ating pag-usapan. Ayon sa batas, dapat ang isang OFW bago magpidos, dapat siya ay nakapagsign ng kontrata. No? Tama? Exabron? Nakapagsign ka na ng kontrata bago magpidos. Sabi ng iba dyan, bakit kami wala pa? May ibig sabihin, isa ka sa babawasan ko ng 20% sa 100% na excitement mo. Bawas na ng 20%. Ang natira ng excitement mo, 80%. Nasa batas yan. At dapat, sisiguraduhin makaalis ka na after ng pagpidos. Kasi nasa batas, ang isang OFW mula nag-apply at nabisan, 60 to 90 days prior. Ibig sabihin, 2 buwan hanggang 3 buwan. Mula nag-apply at nabisan, dapat wala ka na sa Pilipinas. No? Sabi ni iba, ha? Bakit kami nandito pa rin? Problema hindi. Problema. Kung nangyari sa'yo, another 20% ang ibabawas ko sa excitement mo. Ang natira, 60%. Guys, huwag kayong mag-alala. Kinakabahan ka man. Normal lang yun. Magbawas ako lagi kung nangyari sa'yo. Kaya natira, 60% na lang, di ba? 60% pa lang. Okay. Bakit kailangan ka makaalis? Kasi sa batas, ang iba dyan, hindi na nakapagpidos, nakapag-sign ng kontrata, ang iba dyan nakapagbayad ng placement fee. Tama? Sabi ni iba dyan, oo nga. Kami nga eh, na? Utang pa yun. Na? Pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary mo is 20,000, magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Tama? Exabron? Katumbas isang buwang sahod pagdating sa labas sa mata. Sabi ni iba dyan, ganun ba? Bakit sa amin sobrang laki? Laki talagang sa'yo. Pera na binigay. Kaya kung nangyari sa'yo, another 20%, ang ibabawas ko. Ang natira is 40%. At pag nagbayad, saang lugar? Sa Jollibee? Sa Chowking, sa McDo, sa Max Mall Hotel o Restaurant? Wala sa nabanggit ko na lugar. Dapat sa loob ng agency. Sabi ng iba dyan, ha? Agency. Bakit kami sa Jollibee? May ibig sabihin, another 20% naman ang ibabawas ko sa'yo. Ang natira is 20% na lang. Nung hapon, sumigaw sir, bakit kami sir? Sa GCash. Sabi ko, patay kang, bata ka. Dapat sa loob ng agency. Tama? At dapat, pag nagbayad ka, ano mayroon? Dapat mayroon ka ukulang resibo. Sabi ng iba dyan, ha? Resibo? Bakit kami wala? Kaya normal lang. Normal lang. Kanina tawa ka ng tawa. Pero alam ko kung anong naramdaman mo. Sobrang antok na ngayon. Naramdaman ko. Gustuhin mo mang tumawa. Kaya lang may nangyari sa'yo. Sa pilitan. Yung ginagawa mong pagtawa ngayon. Tama? Bakit? Kasi may nangyari na sa'yo. Wala na lahat. Number 1, resibo. Utang pang pira namin. Nabaon kami sa utang. Anong habol pala namin? Wala kaming resibo. Guys, sinabi ko lang. Tulad ng sinabi ko kanina. Pag pinasukan mo buhay OFW, ihanda mo ang sarili mo. Alamin mo kung anong pinasok mo. Kasi hindi madali, hindi masarap. Buhay OFW. Hindi na dito hanggang pagdating sa labas ng bansa. Bakit? Nandito ka kanina. Tinanong ko yung mga sandali. Bakit kayo nandito? Para magpilos. Anong purpose ng pilos? Upang ihanda ang sarili sa paligid. May bagong hamon. At mga pagsubok na nakaharapin sa labas ng bansa. Totoo hindi. Kabisado ko yung laman niyo. Kasi pa rin ang part namin ng sandali. Yung part ko lang. Hindi nila. Ang daming pilos dito. Dito. Doon. Doon. Sa pilos. Ito lang ang pilos na may marinig ka.
Yung nakatakot-takot. No? Sabi ko ba sana hindi na ako dito sa iyo. Pasalamat ka sa agency mo. Dito kami nagtigos. Bakit kung doon ka sa iba, nalabas ka lang hawak mong certificate mo. Super excited ka na, lilipad ka na agad pero hindi mo alam ang patutunguhan mo. Nagka-problema. Hindi mo na alam kung anong dapat mong gawin. Kasi bakit? Wala ka naman talagang alam. Ang inisip mo, kumita ka na kumita. No? Kaya ka alis para magkapira, tama? Alis para magkano? Sigaw! Alis kayo para mag? Yan mga mukha kayo! Masisipag. Mali ang sagot. Di ba kayo may mga ATM? Kumuha na natin ATM? ATM na kayo? Anong purpose ng ATM? Para makapag-ipon. Hindi pang decoration sa maliit. Pare, lahat ng ATMs nasa akin pare. Pagdating mo sa labas sa trabaho pa ngayon, kailangan lahat may laman to. Ay nagka-problema na agad. Ilang buwan pa lang. Umuwi ng Pilipinas. Wala pa ng sahod. Unang buwan, hindi na sinahuran agad. Gutom ang inabot. Yung gutom na inabot doon, masubra pa sa gutom na inabot mo dito sa Pidos. No? Tama? Ngayon, wala kang magawa. Umuwi ng Pilipinas. Dahil walang kita, walang sahod. Dami ATM eh. Walang ibang papasok sa isipan mo. Kung di, ATM mo. Eh nakita ng maraming ATM. Ano gagawin mo? Ano ba? Wala kang pira-pira. Sinubukan mo ngayon na isalpak. Salpak dito. ATM machine. Meron pa isa dito. Lahat sinalpakan mo ng mga ATM machine. ATM card mo. Walang lumalabas. Kasi, hindi ka naman talaga sumasahod. At hindi ka nakapag-ipon. Pinakalas mo sinalpakan ng ATM machine mo. Ano ng ATM mo? Yung washing machine. Wala talaga na. Ang ginawa mo, nagbabaka sakali ka. Malay mo, may naligaw na maghulog doon sa account mo. Tama? Kaya pag pumunta ka ng mall, mayroong palipat-lipat doon sa mga ATM machine, OFW yun. Nagka-problema. Kalabas naman sa bakit sa utang. No? Hindi na alam kung anong dapat gawin. Kaya dapat ingat. Dapat, anong mayroon kayo? Protection. Yung sinasabi ko, is more on realities. Para malaman nyo kung paano proteksyonan ang inyong mga sarili. Just in case of emergency. No? Kala nyo, ambulance lang, no? Ang magwangwang, yung may emergency. Sa labas ng bansa, ganun din. Daming klaseng problema. Kaya dapat, sir, ihanda mo talagang sarili mo. Kayong tinatawag na bayani, dapat, ikaw yung bayani na uwi ng Pilipinas na may dalang pira sa pamilya. Hindi problema. Ha? Naniwala ka ba, sir, na bayani ka? Naniwala ka ba? Hindi. Hindi ka naniwala? Hindi sinabi ni Ma'am Sanalin? Ha? Bayani ka, sir. Ayaw na sir, di siya. Ayaw. Pag uwi mo ng mga bahay mamaya, maghanap ka ng salamin. Tingnan mo ang sarili mo. Sabi yan, sinabi ng siraulo na speaker. Bayani daw ako. No? Sir, nagiging bayani kayo dahil sa naitulong ninyo na pag-angat sa ekonomi ng ating bansa. Sa ano? Sa pamaraan ng ano? Pagpapadala, remittances, kumikita ang bansa natin doon. Papasok yan. Yung tax, papasok yan sa kaban ng bayan. Tama? Pag pinasok doon sa kaban ng bayan, sino ang nakikinabang? Tama naman. Kayo, gobyerno. Yung mga nasa taas, pinagkakatiwalaan ng gobyerno. Kaya nga yun ako, may surprise. Short survey ako sa mga OFWs. No? Gobyerno naman talaga. Ang tanong, hindi na kayo makaabot ng eleksyon? Hindi na? Okay, bakit ayaw nyo sa Pilipinas magtrabaho? Ayaw nyo na? Walang trabaho sa Pilipinas, no? Ang hirap na talaga, no? Bakit? Maganda naman ngayon ang kalakaran natin, Kalakaran ng ano? Sabi ni isa dito kahapon, korupsyon. Okay, magtatanong na ako. Short survey lang. Pikit lang mga mata. Huwag mahiya, huwag matakot. Tibayan ang loob, no? Ma'am, uwi ka na? Okay. Kasi kadalasan, ang iba, pag nabanggit ko na lahat, no? Lumalabas. Paglabas, tatawag na doon sa in-applyan nila. Bakit? Lamig ng buwan, hindi tayo nakalis. Kung kinuha sa amin ng pira, walang resibo. Ingat ha. Ayaw ko nangyari sa 12 teachers. 280,000 papuntang Korea. No? Makarating sa akin ang sumbong at large ng suspect. Alangan niya habulin ko pa, no? At large ngayon. 178 bawat isa, mga taga Batangas, papuntang Pulan, Africa, Malaysia, Japan. Ang ganda ng trabaho. Ano nangyari? Nung makababayan ng 178,000 bawat isa, isang taon na, hindi pa rin nakaalis. Ang pira, utang. Baon sa utang ngayon. Kawawa naman sila. Ay kung noon pa lang, no? Noon pa lang, nalaman ko na gano'n na sila, sana matulungan kung mabawi yung pera. Kaya dapat ingat. Guys, wala nang trabaho sa Pilipinas, ang hirap talaga. Maganda ang posisyon mo, maganda ang profession mo, no? Walang sahod, no? Ang ganda ng forma mo, pag-uwi naglalakad kasi walang pamasahe. Tama? Ang hirap sa Pilipinas. Ngayon, may eleksyon sana. Pag-isipan yung maigi kung sino ang nararapat para sa bansa natin. Kaya lang, malakas ang labanan ngayon. PDP at Alyansa. Sa PDP, grupo ni Duterte. Sa Alyansa, grupo ni BBM. Ang tanong, request lang, tibayan ng loob. Sinong pabor sa Alyansa? Taas yung mga kamay. Pabor. Taas, para malaman natin. O, sige. Sinong pabor sa PDP? Taas yung mga kamay. Taas, huwag mahiya. PDP. Yan. Grabe. Sigaw niyo, ma'am.
Mahina. Sigaw niyo pa, isa pa. BBM. Oh, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin. Sabi, alam niyo, kriminal nag-ano ngayon. Naglalabasan. Kanina, sabi ko, hayaan mo, akong bahala dyan. Pag tumunog na si Bruce Lee, bababa din yan. Dati, anime, bumaba eh. Ginulungan ko lang. Brad, gawain niyo naman talaga yun. Baba na kayo, Brad. Baba na kayo. Kasi inawakan ito pantalon ko eh. Yung laglag barya ka. Baba na kayo, Brad. Alam ko, anim kayo dito. Sinta na, boss. Kasi, ito, nakaready na tayo. Yung sinabi ko, baba! Sabi ko, sabay-sabay talon yung anim. Sabay kirino. Oh. Kaya, sir, huwag mong gawin, ha? Huwag mong gawin. Hindi may kawin kasi kulot din ang buhok. Lagi mo, sir. Singin lang ako. Okay! Thank you, guys. Thank you. So, hindi ko kayo magsisisi. Yun ang nasa damdamin ko. Ang damdamin ko. Ang nasa damdamin ko. Okay, ingat. Nangyari sa inyo sa Pilipinas, katulad na nabanggit ko, i-inform ng agency, no? I-inform ng agency. Kasi marami gumagamit ngayon guys sa mga pangalan ng agency, ang kailangan makakuha ng pera sa mga OFWs. Uso na ngayon. Lalo na sa social media, tama? Yes. Baon ka na sa utang. Pagkatapos, at inaakala mo makaalis ka, yun pala. Hindi ka pala makaalis-alis. Ang una lang, ginawa sa'yo, makonvince ka para mapakinabangan. Ingat ha? Ingat. Sana walang mangyari katulad na nabanggit ko. I-inform ng agency. At yung nakausap ko doon sa agency, bakit? Pag hindi mo na-inform, at nadaanan ko yan sa labas, yung sinasabi mo, pag nakulong yung suspect, kulong din yung kausap ko sa loob ng agency. Habang buhay. Bakit? Yung nangyari, katulad na nabanggit ko, that is a violation of Republic Act 1842 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Kaya dapat ingat. Hindi po madali yung mga sinasabi ko. Hindi mo yan alam kasi hindi mo pa naranasan. Pero pag naranasan mo na, pwede mong sabihin sa sarili mo, tama pala ang sinasabi ni Mr. San. Ingat po, maawa ko kayo sa agency. Kaya dito kayo pinadala upang mapangalagaan kayo. Malaman nyo lahat ang takbo ng buhay niyo hanggang pagdating sa labas ng bansa at paano maproteksyon ang mga sarili niyo laban sa kasamaan na gumagawa ng kalukuhan din sa mga OFWs, pati agency damay. Ingatan po ninyo, ingat kayo. Mahalin po ninyo yung trabaho, pati yung agency dapat lagi kayong naka-update sa inyong agency pag may problema. Para hindi naman sila madamay. Bakit? Pag nangyari sa'yo, hindi alam ng agency, pwedeng mangyari sa kanila yung mangyari sa suspect, nahuli at nakulong at dinatulan no, habang buhay na pag-iblang ko. Bakit? Accessories of the crime. No, accessories of the crime ang maging kaso. Lifetime imprisonment. Kaya dapat ingat. No? Sa labas sa bansa. Oh, kaysa mga hindi nakapag-PIDOS, hindi pa nakapag-sign ng kontrata, baka ang ginawa ng agency ninyo, advance PIDOS lang po. No? Para sa ganun, hindi na kayo mahirapan. Pabalik-balik, gano'n, no? Sayang sa pamasahe. Ano ginawa lang nila para hindi na kayo mahirapan. Then after mag-PIDOS, kasunod na ang pag-sign ng kontrata. No? Ganun lang. At saka kadalasan dito, nagpa-PIDOS sa amin, matitino naman ang agency. No? Pero pag may nagsabi doon, sa'yo, kung may iba dyan nagsabi, ingat ka, huwag ka maniwala sa sinasabi ng speaker na makulit. May ibig sabihin yun. May gagawin yan sa'yo. May gagawin sa'yo. Kung sinabi, ingat ka, may speaker doon. Yung, parang tanod. Huwag kayo maniwala doon. Ingat ka na. No? Kasi tanod lang ang speaker ngayon. No? Ingat kayo. Pagdating sa labas sa bansa, may problema man, pagbabago. Akala mo itong sahod mo, akala mo itong posisyon mo, akala mo itong bansa ka, iba naman pala. Sabi ng nurse, sir, isang buwan ako, sir, wala pa rin. Wala pa rin akong trabaho, sir. Nurse yun, ang tumawag sa akin, Cebu. Daming problema sa labas sa bansa, sir. Tapos na kami sa kontrata, pero sahod namin, hindi binibigay. Ingat po kayo. I-inform yung agency sa Pilipinas, lahat ng may problema kayo encounter. I-inform yung agency, sabihin ko ng totoo, huwag kung saan-saan magreklamo. Kasi iba, mayroon alam dito sa Pilipinas, ito, ang galing ko reklamuhan, mabilis yung action. Uli-uli, nalaman mo na lang, tinuturo ka din pala kung saan-saan. Ang nangyari, baksa ka lang din dito. No? Baksa ka lang dito, parang si Mr. Santo. Huling araw kita, parang si Mr. Santo. No? Yan. Kaya, pag video, hindi nyo makontak ang inyong agency, ganito gagawin nyo. May number akong ibibigay sa inyo. Yung 0948099970 at 0963513580, pwede nyo tawagan. I-inform kung ano ang problema. Siya po ang kakatok sa pintuan ng inyong agency. Ang ginagawa niya, diplomasya. Para maiwasan na hindi po magalit ang inyong agency sa inyo. Ang purpose, mapabilis lang ang paglutas ng problema at hindi na kailangan makarating pa kung saan-saan at hanggang sa abogado. Bakit? Abogado, pag natalo ka, manalo o matalo, magbabayad ka. Pati agency, gagastos yan. No? Para lang masubang problema. Pero magsara ng agency, wala pa rin nangyari. Magbabayad ka pa rin doon sa abogado. Sa number niyan, libre ang servisyo. Alis ba? Hindi na kailangan. No? Na ang pamilya mo pa ipukin mo sa Manila, sumbong dito, sumbong doon. Pagkatapos wala kang din pala mangyari. Ang inasahan niya, ng pamilya mo tayo na magpapadala ng pera, ay nagka-problema. Mangutang yun. Gaya ng Mindanao, Davao, Cebu, mangutang yan, pumunta lang ng Manila. Para may natulong. Pero sa number niyan, hindi mo kailangan mahirapan ang sarili mo. At idamay pa ang pangalan ng pamilya mo. Bakit? Diyan, libre ang servisyo. Sir, ayos ba? Libre ang servisyo. Yes, sir. Bukas, viral ka na. Bakit? Yan. Okay. Mr. Sam! Sino ang makakausap namin sa number niyan? Walang iba kundi ako.
Ako ang magkausap ninyo. Walang ibang action kung hindi ako. Mr. Sam, gaano ka totoong sinasabi mo? Alam niyo, wala pa akong pilos noon, mga pilos diyan. Wala pa. Pati yung ano niyan, yung hotel na yan, wala pa yan. Wala pa yan. Year 2000, chowking pa lang yan. Nasa servisyo na po ako. Mr. Sam, bakit mo alam yung mga problema katulad yan? Kasi, yan ang trabaho ko. Mula noon, hanggang ngayon. Kaya kung bakit ang kamera ko, panay ikot yan. Huh? At pag nagsintruhan yan, may nasintruhan dyan at biglang nag-blink ang kamera ko, may ibig sabihin, ikaw na ang hinahanap ko. No? Positive. Pero parang wala naman. Wala, negative. Wala naman. Swerte nyo, wala. Kahawin mo lang sir yung hinahanap ko. Okay! Kaya yun, kung bakit ako nandito. Noon, year 2000 pa lamang pag may narinig kasi pag sinabi sa Istro, pag sinabi, lahat ang mangyayari sa labas ng bansa pag sa Pilipinas, pag sinabi sa Istro, mula sa uso ng mga si Babatul 1 for 1 kg si Piro may tulong mga 50,000 watts. D-W-I-G! Ako po yun. Sa isang radio, pag narinig mo, mula sa kanila, ito ang Aris News sa Mirabasak ang nagliligot sa pagbabalita. Ako rin po yun. Sa isang dyaryo, ako si Tagapay na. Sa isang dyaryo, ako si dati ko, nakasaya. Lumaylo ako sa dyaryo at saka sa radio. Ang pinagpatuloy ko ngayon, yung YouTube channel ko. Na kanina, tanong ka ng tanong kung ano yung YouTube channel ko. Tagapay. ACTV. Tagapay. Space. Search nyo, sir. Tagapay. Lahat search nyo. Kanina, picture ng picture sa mga numbers. Tama? Na? Ang tanong, anong purpose nun? Just in case of emergency, may matatawagan kayo. Tama? Ang tanong, pag tumawag ka doon, sigurado ka bang may sasagot sa inyo? Wala. Tagapay. Space. ACTV. ACTV. Kila Charlie Tango. Victory. Pag sabi S, Sam, C, Barbarossa. Yung T, hindi ko siya television at saka B. True. Vlog. Ibig sabihin, hindi ko kopya-kopya yung ginagawa ko dyan. Original. No? Ating yan. Nakita niyo na? Yes, sir. Tingnan nyo sa cellphone nyo. Nakasalamin kulay itim. Nakasumbrero kulay itim. No? Walang iba. Kung hindi ako yan. Dahil nakita nyo, wala kayong ibang gagawin. Kung hindi, i-subscribe nyo. Subscribe nyo. No? Subscribe mo kayo. Actually, TV naman. Suni? No, sige. Ayan na! Kaya ano man ang mangyari, pwede kayong magpapagnayan. Pinaka-easy way na makapunta kayo sa akin. Ayos ba? Mr. Sam! Gaano katotoo? Bakit bigay ka ng bigay ng YouTube channel mo? Bahala ka kung i-subscribe mo hindi. No? Bakit? Yung channel to, araw-araw, 20, 40, 50, no? Pero iba yan, hindi na kayo kumang subscriber, no? Kaya sumabay ka nang makipag-engage ka na sa akin. Ha? Tara? Yan, ayan, tingnan mo. O, di ba? O, yan. Ngayon, Mr. Sam, gaano katotoo sinasabi mo? Panoorin niyo dyan, try mo dyan, sir. I-search mo dyan, sa cellphone mo, sa cellphone mo. Matapos na ito eh. Puro YouTube. May YouTube channel ba? YouTube, i-search mo dyan. Para, yan. I-search niyo dyan. Yung previous na mga downloads ko, doon makikita yung mga national crime.